Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sagot na namin ang food trip nyo ngayong gabi. Ang ihahain kasi naming kwento, mga pagkaing Pinoy na binigyan ng kakaibang twist ng ilan sa pinakamauhusay na chef sa buong mundo. Tara at pakisalo tayo sa International Manila Food Festival. Para sa mga Pinoy foodies dyan, all roads lead to Pasay. Nagtipon-tipon kasi nitong nakaraang linggo ang ilan sa pinakamahusay na chef at culinary leaders sa mundo para maghain ng mga pagkain Pinoy na binigyan nila ng kakaibang twist. Ito ang kauna-unahang IMFF or International Manila Food Festival. Filipino food is not what's next, it's what's now! Layo ng IMFF ang ipakitang kasanayan, innovation at pagkakaiba-iba ng lutuing Pinoy. Isa sa mga highlight ng IMFF ang ginanap na Lasa at Lahi Grand Tasting nitong linggo. Isa sa mga present dito ang Spanish-born chef na si Chef Shele Gonzalez. Ang kanyang inihain sa mga bisita, arroz caldoso. Arroz caldoso is the version of arroz caldo in Spain. This is a blend between Spain and the Philippines. We use duck, mushrooms, octopus. It's a little bit of spiciness as well. Way to represent my almost 50 years living in the Philippines and the two cuisines that share the same soul. Ang scallops na sagana sa ating mga katubigan. Binigyan naman ng Vietnamese twist ng Filipino-American executive chef na si Chef Tara Monsod. I'm serving a scallop crudo, so it's raw, over glass noodles, dragon fruit, and a calamansi nakmam. It's like kinilaw and Vietnamese food kind of mixed together, and you just eat it in the shell, and it's a one bite. Nilevel up naman ng Filipino chef na si Stefan Duhem ang pagkain ng tusok-tusok. I prepared a pork tusok meatball. It's got a sweet barbecue sauce, pineapple glaze, and chicken curry sauce with a bit of peanuts, mustasa, and lettuce. At para naman mas marami pa raw ang maenganyong kumain ng balut, binigyan ito ni Chef Josh Boatwood ng kakaibang twist. So what we've done, we've taken duck eggs and we turned it into a chawanmushi or a duck egg custard. With confit duck legs and then combine that with some wonderful local aromatics and spices. And then we have topped it off with a jelly that we make out of pinakurat vinegar for that lovely little bit of spice and acidity. I don't think there's anything more iconic in terms of street food as the balut. Yung sa balut po, it really tastes good. May pagka-creamy side pa nga siya sa ilalim eh. And also, I love the sukang pinakurat. Sabi nga, if it ain't broke, don't fix it. Masarap na ang pagkain Pinoy. Pero kung ganito ba namang ni-level up, sino ba naman ang makakatanggi? Pero sa mga nagkikrave dyan ng classic na balot sa kanto, alam niyo ba kung saan ang tinuturing na balot capital dito sa Pilipinas? Mga kapuso, welcome to Pateros, Manila, ang nag-iisang bayan at pinakamalit na LGU sa Metro Manila at ang tinuturing na balot capital ng Pilipinas. Dito sa Pateros, hindi lang kilala ang kanilang duck farming industry, pati lang mauhusay nilang mangbabalot o yung mga gumagawa ng balot sa pamamagitan ng pag-incubate sa mga fertilized duck eggs sa loob ng 17 hanggang 21 days. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral online ang video ng isang mangingisda mula Romblon na aksidenteng nabugahan sa muka ng napakaitim na tinta ng nahuli nitong pusit. Kumusta kaya siya? Abot-teng anasana ang ngiti ng mangingisdang si Chris dahil sa nahuli niyang pusit na ito sa Sibuyan, Romblon. Pero ang pusit mukhang ayaw palang magpahuli ng buhay. Mga kablising o! Unang huli ko! Bigla itong bumuga ng itim na tinta. Si Chris, nasa pulang muka. Naipasampa na namin yung pusit at pag-angat po ng ganon pa itaas, bigla po talagang bumulwak yung tubig sa mukha ko. Sakto din po na nagre-record po talaga ako. Marami po talaga akong nababasang comment na sabi ng iba masakit daw po sa mata. Ang totoo po, hindi po talaga mahapdi sa mata. Malagkit lang sa mukha. 7 taon na raw nahanap buhay ni Chris ang panguhuli ng pusit sa dagat. Hanggang sa naisip niyang gawin itong content sa kanyang mga vlog. Dito pinapakita niya kung paano siya nakikipagbuno sa mga naglalakihang pusit. At hindi raw maiwasan ang mabugahan ng itim na tinta. Kaya may mga pagkakataon daw nagsusod siya ng helmet sa laot. Panlaban sa binubugang tinta ng mga huhuling pusit. Thank you Lord! Pero bakit nga ba nagbubuga ng itim na tinta ang mga lamang dagat na ito?
Kuya Kim, ano na? Ang tinta ng mga pusit galing sa isang espesyal na organ na tinatawag na ink sac. Naglalaman ito ng melanin, ang parehong pigment na nagbibigay ng itim na kulay sa ating mga buhok at balat, kaya itim din ang kulay nito. Ang tintang ito, isa sa kanilang mga pandepensa laban sa mga predator. Nahihinder lang yung sense of smell and panlasa ng mga natatapunan itong ink na ito na binubuga ng mga pusit. Pero panandalian lang, pag nalinis mo na naman, nawawala na rin. Yung environment lang medyo dumilim, yung visual effect doon sa mga predators. Kapag nakakaramdam sila ng panganib, binubuga nila ito upang malito o takpan ang paningin ng mga umatake. Kaya nagkakaroon sila ng pagkakataon para makatakas. Pero alam niyo bang hindi lang mga pusita mga lamang dagat na nagbubuga ng maitim na tinta? Ang mga pusita ay isang klase ng mollusk na kung tawagin ay cephalopod. Ang mga cephalopod ay mga klase ng hayop na walang mga buto, may malalambot na katawan at may mga galamay o tentacles. Maliban sa mga pusit, kabilang sa mga cephalopods ang mga octopus o pugita at cuttlefish. May kakayahan din sila mag-produce ng cephalopod ink na kanilang binubuga bilang pandepensa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pinotakti ng samut-saring komento ang video ng isang binata mula Misamis Occidental. Ang kanya kasing labi namaga matapos itong masting ng isang putakti. Ang binata mula Osamis City, Misamis Occidental na si Angelo nag-crave ng buko. Nanguha siya sa punong ito. Para maabot ang mga buko, sumampa si Angelo sa balikat ng kaibigang si Raymond. Nung nasa taas na ako, niyugyug ko ng malakas. Nang biglang, hindi na nawalan ito ng balanse at nahulog. Nang kanya pala kasing niyugyug ang mga nyong. Nadisturbo ko yung bahay ng lampinig. Ang lampinig, tawag nila sa wasp o putakti. Opo, yung insektong napakasakit pamandig mangagat o mag-sting. Marami yun. Nakagat ako sa labi. Makalipas daw ang halos kalahating oras. Namaga na yung labi ko. Mahapdi. Ang bigat ng labi ko, parang may nakapasan sa labi ko noon. Nahihirapan ako magsalita, hindi ako makanguya ng sakto. Paano kaya humupa ang pamamaga ng labi ni Angelo? Kuya Kim, ano na? Ang mga putakti, agresibo. Kapag nagambala ang kanilang pugad, ang mga babaeng putakti, nagsisting bilang pandepensa. May ilang uri ng putakti na pwedeng gawin ito ng maraming beses. At kaya napakasakit ng kanilang kagat o sting ay dahil sa taglay nitong venom. Sa bees, pag nag-sting sila, naiiwan yung tusok. And one time lang sila nagsisting. Unlike sa wasp, hindi na naalis yun. So, pwede silang ulit ng pagtusok. In terms of kamandag ng kanilang sting, para yan sa mga kalaban. Yung pwedeng mangyari sa tao, ang effect niyan, yung pamamaga, makati, masakit, and after a while, nawawala na rin naman. Iba-iba ang reaksyon ng katawan ng tao sa wasp sting. Ang iba nakakaramdam lamang ng mild reaction gaya ng pananakit, pamumula at pamamaga. May iba, moderate ang reaksyon. Habang ang ilan ay napaka-severe reaction o anaphylaxis na maaaring banta sa buhay ng biktima at nangangailangan ng emergency treatment. Kapag nasting ng putakti, lagyan ng yelo ang parte ng katawan para mabawasan ang sakit at pamamaga. Uminom ng antihistamine para sa severe swelling at pangangati. Pwede rin uminom ng pain reliever para mabawasan ang pangingirot. Kung nakakaranas ng simptomas ng anaphylaxis, mas mainam na kumonsulta sa doktor. Sa kaso naman daw ni Angelo, wala pa akong nilagay na gamot or kahit anong cream. Sadyang pinabayaan ko lang po buong araw. Hindi po tayo dapat magpadalos-dalos at dapat tayo mag-ingat sa ating mga galaw. Si Angelo mapalad pa rin na kahit tamagaman ang kanyang labi, hindi ang pinakamalaki at pinakadelikadong putakti sa buong mundo ang kanyang nakaengkwentro. Mas malala kasi ang maaari niyang sapitin kapag nasting nito.
Sa laki nitong maaring umabot na hanggang 5 centimeters, ang Vespa mandarinia o giant hornet ang tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakadelikadong putakti sa buong mundo. Ang taglay nilang venom maaring maging banta sa buhay ng kanilang nakagat o nasting. Katunayan, may mga napaulat ng namatay sa Asia dahil sa matinding reaksyon sa kanilang lason. Dahil dito, sila'y binansagang murder hornet. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po yung Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi sukat akalain ng isang mangingisda mula Oriental Mindoro ng isdang kanyang mahuhuli, magva-viral. Ang kanya kasing nahuli, literal na big catch. Marami ang nanlaki ang mga mata sa lumutang na litratong ito online. Ang isda kasing ito, lihamak na mas malaki pa sa katabi nitong tao. Ako'y biglang nagulat, di ko akalain na ganun kalaki. Ang nakahuli sa giant isda, naharap namin dito sa bayan ng Bansud sa Oriental Mindoro. Ang big catch ni Gilbert na isang blue marlin, nahuli niya raw noong pa palang Marso. Di na mataas, laki. Alas 10 ng gabi po, nagumangga na po yung isda. Akala po namin ay kahoy na umabit lang. Pero habang lumalapit po yung aming lambat ay isda na po. Ay, grabe. Dahil sa laki at bigat ng isda, nahirapan daw silang iahon ito. Ang isda kasi nasa 430 kilos ang bigat. Siyan po kami nagtulong-tulong para may angat po yung malaking isda. Magkano naman kaya nila nabenta ang napakalaking blue marlin? Ang mga blue marlin, isa sa pinakamabilis na isda sa mundo. Ginagamit nilang kanilang mala spear o espadang upper jaw para tamaan at ista ng mga prey nitong mas maliliit na isda at mga pusit. Kaya naman blue marlin ang tawag natin sa mga ito ay dahil sa dark blue na kulay ng likod nito. Ang marlin naman, pinaniniwalaang dahil sa pagkakahuwig ng matulis nitong huso sa marlin spike na ginagamit ng mga mangingisda. Likas din daw ng malalaki ang mga isdang ito. Ang mga babaeng blue marlin, maaaring humaba ng hanggang 16 feet at bumigat ng 900 kilos. Talagang mahaba yung kanilang lifespan. So kung mahaba yung lifespan, normally yung kanilang mga growth is very rapid. So mabilis silang lumaki. Okay, putulin na! Sa laki naman ng blue marlin na nahuli ni Gilbert, umaasa silang may bibenta niya ito ng 80,000 pesos. Pero pagkarating daw nila sa palengke, nahirapan silang makahanap ng buyer nito. Nabugbog daw po, putla lang ang isda. Kaya nagdesisyon daw silang ibenta na lang ito online sa bagsak presyong halaga. Naibenta na lang po namin doon sa 430 kilos ay mahigit 100 na lang po. Gada kilo, 50. 15K po naibenta doon sa isda. Nalungkot po talaga. Ni-speak ko na malaki din ang mababagi ko. Nadismayaman, umaasa si Gilbert na balang araw, makakahuli ulit siya ng gahiganting blue marlin na maaaring tumapat sa pinakamabigat na blue marlin na nahuli sa kasaysayan. Noong February 29, 1992, nahuli ni Paulo Roberto Amorim ang Atlantic blue marlin na ito sa Vitória, Brazil. Ang bigat nito, 1,402 pounds o mahigit 600 kilos. Kaya ito ngayon ang tinuturing na pinakamabigat na blue marlin ng International Game Fish Association. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nakasanayan na nating magising sa tilaok ng manok. Pero ang wake-up call ng nakilala naming taga Camarines Norte, hindi raw nakakagulat kung hindi music to the ears daw. Huni kasi ito ng isang ibon. Ano kayang ibon ito? Kuya Kim, ano na? Tiyak marami sa atin. Bad trip kapag tumurog na alarm tuwing umaga. Pero hindi daw ang taga Kapalonga, Camarines Norte na si Adel. Ang kanya kasing alarm, ganito ang tunog. Huli ng mga makukulay na ibong ito na tila kumakatok daw sa kanyang bintana tuwing umaga. Yung post ko po sa TikTok is parang last week lang siya. Pero simula po ng pandemic, lagi na po talaga silang pumupunta simula nun. Tapos hindi ko lang sila nakikita kasi meron pong kortina. Ang mga bisita ni Adel may mahabang tuka na kulay pink. Ang balahibo nito sa katawan, napakatingkad. Kulay dilaw sa mga lalaki at may pagkaberde naman sa mga babae. Habang itim naman ito sa parte ng mata, ulo, pakpak at buntot. Hindi ko na po pinabalik yung kortina. So kapag umuwi po ako dito, saka ko lang siya nakikita na ayun pala yung nagiging alarm clock is. Ang tawag sa ibong ito, Oriolus chinensis o black-naped oriole. Sa Bicol, kilala itong kalyaw o kikiyaw. Native ang mga ibong ito sa Pilipinas at sa maraming bahagi ng Asya.
Madalas silang makita sa mga kagubatan at paminsan-minsan sa mga hardin at taniman. Ang kinakain nila mga prutas, insekto at uod. Sa ngayon, least concern pa ang status ng mga kikiyaw. Pero mahalaga pa rin protektahan ang kanilang mga natural na tirahan para patuloy nating marinig ang kanilang mga huni. Na alam niyo bang meron palang pinapahiwatig? Ginagamit nila ito para maghanap ng kapareha tuwing breeding season at magbabala sa kanilang mga kasama kung may nakaambang panganib. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.